I don't think hindi niya alam yung batas eh. Walang yanak talaga siya eh. Di ba? Bino mo, bata, papatulan mo. Hindi ka ba naman si Raul? He's a law enforcer. He should know that. Basic na basic yan. Kaya dapat talaga totoo lang salain yung mga nagpupulis. Hindi na lang kung sino-sino na lang nakapagpulis. Dapat mas higpitan pa ang proseso sa pagiging pulis. He's a patrolman. Bagong pulis na to, 3 taon pa lang pulis to eh. Eh, ito ang ginawa niya, pantay sa lakay pa. Bibigtayin niya, bata. Diba? Isa siyang walang iya. Dapat siyang makulong, dapat siya matanggal sa serbisyo. Hindi siya dapat tularan. Period. Ladies and gentlemen, good morning. May we hear from NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente R. Calinisan for his statement. Magandang umaga po sa ating lahat. Today, may konting urgency po tayo because we received information at lumapit po sa atin ng mga complainant requesting for assistance dahil po sa pananamantala ng isang patrolman sa isang 14-year-old na kababaihan. Sama ko natin ngayon ang ilang mga kasama sa Pampanga. Sama ko natin dito si alias Inday, si Father Abelardo, at ang COP ng San Antonio Police Office, San Antonio Municipal Police Office ng Nueva Ecija. At kasama rin natin si PEMS Natudo, ng Women's and Children's Protection Desk natin. Siguro bago tayo magsimula, or para pasimulan ang ating briefing ngayon, pasa ko yung mikropono kay Inday. Inday, may gusto ka bang sabihin? Ba't ka ba nandito ngayong umaga, Inday? Hello. Magandang umaga po, Commissioner. Ako po ay dumudulog sa NAPOLCOM Central Office upang humingi po ng tulong para po mabigyan po kami ng hustisya at para din po masuspinde ang isang pulis na umano po sa isang minor de edad na ako po yung guardian, na si Patrolman Kaiser Alfonso. Pwede ba natin pakita yung tsura nitong si Patrolman Kaiser Alfonso? So, sumulat po sa atin ngayon lang si Inday, nag-request siya ng tulong sa amin sa National Police Commission na for the preventive suspension. Tanggalin nyo na lang yung pangalan. For the preventive suspension nung pulis na ito na involved at siyang namantala dun sa kanyang may tiyahin. Yan sa pinaanak ko. Tita. Tiyahin siya nung biktima. So, pamangkin. Siyang na gusto niyang ma-preventive suspension yung pulis na gumahasa sa kanyang pamangkin na 14-year-old. So, we received her request and we will act on this request for preventive suspension. We will issue a preventive suspension today, right after we finish with this briefing. Maaaring bang ikwento, Inday, yung buong pangyayari? Paano mo nalaman na ginahasa yung at ginalaw ang biktima? Ito pong nagsabing pulis ay minanipula po niya yung pamangkin ko po. Pinangakuan po niya ng kung ano-ano. Niligawan po niya nung una na nagsabi po siya na siya ay isang binata. Yun po pala ay may asawa at anak. Mesa mo na, saan mo kasama to? Saan mo kasama tong taong ito? Paano mo nakilala? Paano nakilala ng anak mo? Paano niligawan yung anak mo? Yun siguro ang simulan natin. Yung pong pinagtatrabuhan ko po ay naka-recall po or naka-duty po yung pulis po na ito. At doon din po kilala yung aking pamangkin tsaka po yung pulis. Ngayon po, niligawan po niya nung bandang April
Tas nagkaging sila po, tas may nangyari po ng May 7, nasundan po ito ng May 10 at June 5. Nalaman ko naman po ay bandang June 23 po, na tumatawag po siya sa Instagram account ng anak ko na naka-open po sa cellphone ko, na video call po. So hindi ko po siya sinagot, nagpanggap pa po ako ng ako po yung pamangkin ko. At hanggang sa sinita ko na po yung aking pamangkin na umamin naman po na naging sila at marami pong pinangako po sa kanya at yun nga po, nasimulan na nga po yung paggalaw sa bata. Tama ba yung narinig ko? Yung pulis, may asawa, may anak, pero nanligaw at nanggaasa ng minor de edad, tama ba? Opo, Commissioner. So, paano sila nag-uusap? Text message ba? Messenger, Instagram, Meron Viber? po mga conversation po sa Viber, tsaka po mga nagbi-video call po sila. So, ito yun. Ito yung mga conversation nila, ano? Opo, Commissioner. So, niligawan niya yung pamangkin mo. Yung pala ang sagada. Niligawan niya yung Opo. pamangkin mo. Ano, nag-I love you yung dalawa. Salamat, baby ko. Mahal na mahal po kita sobra, baby ko. Sobrang salamat sa lahat. Hindi kita kayang mawala talaga. Among many others. Among many others. Ito, nag-video call pa sila. O, ito yung talipandas na pulis. Na-discover mo dahil Tumatawag po siya sa Instagram account po ng pamangkin ko po na naka-open din po sa cellphone ko. Hindi po nasagot nung pamangkin ko po sa laptop niya sa bahay. Ngayon po sa cellphone ko po pumasok. So, kinataban po ako nung tumatawag siya sa Instagram kasi wala naman po akong Instagram account. Tapos nagpanggap na lang po ako po yung bata. Tapos nung nagsabi po siya na, ba't ayaw mong sagutin? Gusto lang kita makita kahit sandali. Tapos ayun po, continuous pa rin po yung video call niya nung time na yun. May ba ako? Itong napansin ko lang, may video call dito na nagmamaneho siya na walang seatbelt. Buti nakuha mo yung picture na to. Paano mo nakuha to? Na-screenshot na po nung bata. Na-screenshot ng bata. O, ayan. Nagmamaneho pa na walang seatbelt habang nagliligaw na minor. Kung nakikinig si LTO Chief Lacanilaw, baka gusto mo ring silipin ito. Idol ko si LTO Chief. Mukhang kailangan din nating turuan ng leksyon sa pagmamaneho tong pulis na to. Na si Patrolman Kaiser Santos Alfonso. Tama ba yung ba pangalan niya? Opo. Okay, so nasaan ngayon yung... Ito, COP. Ano nang action taken natin dito? Yes, good morning po, sir. Upon nagpunta po sa atin yung complainant noong June 30 po, in-inform ko po yung ating Provincial Director, Police Colonel Richie Clarabal, informing him na meron pong insidente po ng rape po doon sa bayan po ng San Antonio, and then yung kinunat po namin ng salaysay po yung ating complainant at kinabukasan po, July 1, na-file po natin ating criminal complaint po sa Provincial Prosecutor's Office po ng Nueva Ecija, sir. Actually, yung mga police Nueva Ecija under Colonel Clarabal, napass namin niya at Colonel Esguerra, no-promote na kita. Major Esguerra, maraming salamat sa tulong mo dito. PEMS, ito. Nadudo, anong napansin mo nung lumapit sa yung pamilya? Ano masasabi mo sa kasong ito? Well, yun po bata dapat talagang tulungan. Nakita ko po talaga na biktima po siya ng panlilinlang. So lahat po ng grounds na para kasuhan po ng violation of Republic Act 11648 is pasok po doon sa ipinail nating kaso. Pasok po yung nangyari. So na-filean na ng criminal case itong taong ito. Tama, no? Yes, sir. Sige. Father, meron po ba kayong gustong idagdag dun sa mga salaysay po na nangyari? Siguro po, nung makarating po sa akin yung nangyari na yan, nag-provide tayo ng psychological first aid para tulungan yung
yung bata at yung pamilya na una, yung bata ay masiguro na safe siya at ano man yung nangyari, na impluwensyahan siya, na manipulate siya, ay hindi niya kasalanan. At kalimitan kasi parang sinisisi ng ilang mga bata, kasalanan ko to, bakit ako pumatol? Pangalawa, ay mabigyan sila ng suporta at dahil any kind of abuse, verbal, physical, o sexual abuse ay hindi tama at lalong-lalo na ay pagdaanan ng isang batang inosente na pinaasa at inimpluwensyahan. So kaya sa parte po namin and bilang national chair po ng Area-Based Social Network na nangangalaga sa mga social welfare agency, nandito po kami, Commissioner Kalinisan, para sumuporta din po sa inyo at dun sa pamilya na masiguro yung well-being, yung psychological, emotional ng bata at siyempre ay matutukan din po ito. At nagpapasalamat po ako dahil nang pumunta po kami dito, kayo ay umaksyon agad at ipinakikita na sa magandang leadership, yung good governance na inyo pong pinakikita, na isure po kami ang taong bayan na ang kapulisan, bagamat merong ilang nagkakamali, ang buong pwersa ay nandyan pa rin talaga para to serve and protect. At nagpapasalamat po ako sa inyo, Commissioner, sa pagtugon at pagtulong agad dito sa sitwasyon na pinagdaanan ng bata at ng pamilya. Maraming salamat po, Father. Siguro, madagdag ko muna. Nagbigay ng consent ang guardian na si Inday para tulungan din ng NAPOLCOM yung biktima. Meron tayong tutulong na psychiatrist tsaka psychometrician ngayon habang nag-uusap tayo lahat dito. Nandun sila sa kabilang kwarto. Yung biktima ay actually nandito pero minarapat natin na hindi na siya ipakita sa inyo at isalang dito. Colonel Santos, para sa panig ng Philippine National Police. Yes sir, magandang umaga po sa ating lahat. Mariin pong kinukundina ng pamunuan ng Philippine National Police ang kasong kinasasangkutan ni Patrolman Alfonso na kung saan po siya ay akusado sa kasong panggagahasa ng isang menor de edad sa lalawigan ng Nueva Ecija. Bilang tugon po sa kasong isinampa sa kay Patrolman Alfonso, ang San Antonio Police Station po ay agarang nagsampa ng kasong statutory rape under Republic Act 11648 noong July 1, 2026. At sa kasalukuyan po, ito pong si Patrolman Alfonso ay relieved na sa Nueva Ecija Police Provincial Office. Kumpiskado na po ang kanyang issued firearms at kasalukuyan pong under restrictive custody sa loob po ng kampo ng Police Regional Office 3. Makakaasa pong lahat na ang Philippine National Police ay makikipag-ugnayan at magbibigay ng buong suporta at kooperasyon sa National Police Commission habang dinidinig po ang kasong administratibo na isinampa laban kay Patrolman Alfonso. Maraming salamat po at magandang umaga. Maraming salamat. Meron pa bang ibang komento bago tayo kumuha ng tanong? Hearing none. Thank you, sir. We will now open the floor for questions. Let's begin with Mr. Jeff Caparas from ABS-CBN. Good morning. Sir, as a lawyer, kasi baka maraming mamiloso po, di ba? Parang sinabi, na magkarelasyon naman sila. Alam niya, sir, yun sa mga hindi sinaseryoso yung batas, paki-explain yung statutory rape and bakit pumasok yung elemento ng pang-aabuso with the elemento ng edad ng bata at saka itong patrolman, sir. Hindi ho maaari magkaroon ng pagtatalik o carnal knowledge ang isang may edad na lagpas 18 sa isang bata. Ang bata ay dinedefine po sa below 18 years old. Kapag mayroon pong ganun pong pagtatalik, kapag mayroon pong ganung kaganapan, ito po ay statutory rape. Hindi ho pinapayagan po ito ng batas at ito po ay may kulong. Ang masakit pa ho dito, 3 beses ho nangyari ito at galing po mismo sa biktima kanina na siya ay nalinlang, siya ay nakaramdam ng takot
At siya po ay feeling niya naloko nung pulis na ito. Ang masama ho kasi dito magkakasama sila, magkakakilala sila sa kanilang pinagtatrabahuhan. At sila po ay technically tumutulong sa iba pang biktima pero yung pong pulis ay nambiktima rin. Which is terrible. Sir, follow up. Cases po naiilang. Yeah. How alarming is this na yung mismong, siya mismo, hindi niya alam yung batas? I don't think hindi niya alam yung batas eh. Walang yanak talaga siya eh. Di ba? Bino mo, bata, papatulan mo. Hindi ka ba naman si Raulo? He's a law enforcer. He should know that. Basic na basic yan. Kaya dapat talaga totoo lang salain yung mga nagpupulis. Hindi na lang kung sino-sino na lang nakapagpulis. Dapat mas higpitan pa ang proseso sa pagiging pulis. He's a patrolman. Bagong pulis na to, 3 taon pa lang pulis to eh. Ito ang ginawa niya, bantay sa lakay pa. Bibiktimin niya bata. 'Di ba? Isa siyang walang iya. Dapat siyang makulong, dapat siya matanggal sa serbisyo. Hindi siya dapat tularan. Period. Thank you, sir. Next, we have Mr. Val Gonzalez from DZRH. I thank you po. Ma'am, kay Ma'am Inday, base dun sa kwento nung inaanak po ba ninyo o ay pamangkin po ba ninyo o anak po ninyo? Pamangkin po, sir. Pamangkin. Oo. Batay sa kwento ho nung bata sa inyo, saan daw po nangyayari yung 3 insidente o saan nangyari yung 3 insidente ng panggagaasa? Yung una po sa La Union, yung dalawa po sa San Antonio, Nueva Ecija po. Dinala pa ho sa La Union. Nag-swimming po kami, kasama po namin yung pamangkin ko, tas kasama din po namin yung police. Okay. Alam naman po natin at alam din ng mga abogado, alam ni Commissioner yan, siyempre, pati ng mga pulis na gamitan man ng pwersa o hindi, basta minor de edad, sa ilalim ng batas, kinukonsiderang panggagasa. Pero itatanong ko pa rin ho, with force ho ba yung panggagahasa niya or pakikipag-niig niya dun sa bata? Yung unang pangalawa po, under ano po kasi yung police, lasing po. So may takot po yung bata nung talagang nangyari po yung ganun. Yung mga unang Pagkakahasa insidente. po. Opo. Oo. Lasing po kasi yung police. Kay Police Lieutenant Colonel Esguera, sir, ilang taon na ho yung police, sir, at pwede bang mabigyan ho ninyo kami ng history niya bilang police, saan siya naka-assign? Yes po sir, ang ating pong suspect na police ay isang 26 years old at assigned po siya sa 1st Provincial Mobile Force ng Nueva Ecija po sir. Yun po, 3 years na po siyang police buhat po ngayon sir. Wala bang insidente o similar incident or anumang kaso na nakita kayo sa kanya po? Upon verification po dun sir, wala naman sir. Ito po yung first na may reklamo po sa amin regarding po sa police po na ito. Thank you, Colonel. Thanks sir. Thank you, sir. Now let's have Miss Chelsea Arcilia from DZXL. Hello po. Kay Miss Inday po. Sorry for asking this. 3 beses po nangyari asan po kaya yung magulang nung bata? Bakit po hindi po napansin agad na yung anak po niya ay may boyfriend po na mas matanda sa kanya? Yung mother po ng bata ay patay na. Yung tatay po, naka-acknowledge lang po as father. So ako po yung naging guardian. Bale simula po ng bata siya, ikaw na po talaga yung guardian. Nung bata, ako rin po kasi nagpalaki kahit po buhay pa yung mother niya. Ma'am, hindi mo po ba agad ma'am napansin sa kilos po nung biktima na parang kakaiba na dahil nga may lagi na siyang ka-video call, laging may kausap sa cellphone? Hindi po, ma'am. Ay pa, thank you po.
Thank you, ma'am. We also have a question from Mr. James Thompson from PTV. Good morning po. Question po kay alias Inday po. Paano po nag-meet? Clarification lang po. Paano po nag-meet yung pamangkin niyo po and then yung police po na si Alfonso po? Yung pong, since kami lang pong tatlo, kambal po kasi yung bata, may kakambal din po. So, may instances po kasing nag-stay in ako, ngayon, doon po nagkakilala, stay in sa trabaho, doon po nagkakilala. Ang nag-approach po ay si... Yung police po, And then, na nagsasabi po na gusto po niya yung bata, may crush ako sa'yo, ganun po. nung nalaman niyo po agad yun, ma'am, ay agad niyo po tong sinabi sa pamangkin po ninyo. Nung gabi po na yon, nag-usap po kami ng pamangkin ko. Following day, nagpunta na po ako sa stasyon po namin. Okay po. Okay na po. Thank you po. Thank you, sir. We also have a question from Mr. Ryan Reloban from Abante. Good morning po. I'm Ryan po from Abante Radio. Commissioner, after po ng investigation at yung syempre napatupad na po yung preventive suspension po dun sa police na sangkot po dito sa insidente, ano pa po yung next na gagawin natin? Saka for the record lang po, ano po yung babala natin sa mga police na may mga ganito pong insidente or nasasangkot po? Para sa lahat ng polis na may ginagawang kalokohan, tigilan nyo na. Iisa-isayin namin kayo. Tatanggalin namin kayong lahat sa serbisyo. We are for your moral and welfare, pero pag ganito ang karakas nyo, ang NAPOLCOM ang kalaban ninyo. Kakampiin ng mabuting pulis ang National Police Commission. Pero kapag ito ang pinagagawa ninyo, uubusin namin kayong lahat. Thank you po. Thank you, sir. We have a follow-up question from Mr. Val Gonzalez. Quick lang, very quick lang po kay Ma'am Inday. Anong grade na po yung bata? Sir, okay na po ba? Hindi ko na lang po sagutin para din po sa privacy po ng bata. Ma'am, edad lang naman. Baka Edad, naman pwede. 14 Edad lang, po. edad lang po. 14, sorry. Hindi, Ay, yung grade po pala. Grade lang. I don't grade think 9 na po. grade 9. Okay. Ano yung sa ngayon na nakapag-file na ng kaso, nakuha na ng statement yung bata, ano yung nakita ninyong negatibong epekto nito sa kanyang pang-araw-araw na gawain, kasama na rin yung pagpasok sa eskwelahan? Unang-una po, sir, nung nalaman po namin, hindi na po siya nakapasok. So, nasira na po yung pag-aaral ng pamangkin ko. May time din po na, sa observation ko po, hindi rin po siya masyadong natutulog. If I may, may nabasa lang ako ngayon na isang mensahe. So, yung asawa nung Kaiser Santos Alfonso, pati siya mismo ay nag-text kay Madam Inday na humingi ng tawad. Sa Tagalog, may pag-amin. Pero sa mga huling text, parang pananakot na yung text nung Kaiser Alfonso eh. Nalagay dito. Patawarin niyo po ako. Kung ito na po yung kapalaran ko, sige, tanggap ko na po kung ano gusto niyo mangyari sa akin. Pero sana, kahit para sa anak niyo, kay Kambal, na maproteksyonan niyo rin po yung kanyang kinabukasan. Kung lalawak pa ang investigasyon, baka po mapahamak at maging malaki lang ito at maharating pa to kung saan man, ma'am. Di rin natin naman po natin hawak kung ano ang mga mangyayari sa mga sumusunod para kay Kambal. Commissioner, anong tingin niyo dyan sa yung ganyang, kung sa ibang tao makakarinig niyan, parang may halong pagbabanta po ba yan? O? For me, this is a threat. For me, this is a threat. Nanggaasa ka na nga, nanakot ka pa. Diba? Ito dapat talaga matanggal sa serbisyo to. Wala ka kwenta-kwentang pulis. That's why I don't mind going on the limb. We have to call it out. We really have to call it out. No one in his right mind will allow this type of behavior from any policeman or any law enforcement officer for that matter. For any person for that matter. Tao rin po tayong lahat. Bili mo, tao,
Manggagakasa ka ng bata, kahit sino namang disenteng tao, hindi ka naman makakaisip niyan. Mananakot ka pa. Hindi ko maintindihan minsan ang pag-iisip ng ilang tao. Dapat ito kondena. Commissioner, yung ida-draft o ilalabas na preventive suspension, gaano katagal ho yung Maximum 60 days, effective today. We will route it today. We just received it like a few minutes ago. We just received this a few minutes ago, then we will act on it. We already gave instructions to our legal office, sa director na ating legal services. It's now being drafted. After this, we'll sign it. Na-file na po yung criminal case? Tama po ba, Master Sergeant? Yes, sir. Filed na po siya noong July 1, 2026. Nasang estado na po may... Nakakadalawang beses na po yung preliminary investigation ng piskal. Kay Ma'am Inday, magmula po nung nangyari hanggang ngayon, hindi na ho pumapasok yung grade 9 student? Pinapasok ko po last week kasi exam po. Na ayaw daw po niya kasing kumuha ng special test. So, kinakayanan naman po nung bata na mag-exam. Kay Major Isguera, sir, may threat ho base dun sa exchange of text messages niya with the family. Anong security ang pwedeng maibigay ho sa kanila kung na-assess po ninyo na nangangailangan ng security yung pamilya ho ng victim? Yes sir, in-expect na po namin yan. Kaya nga po hanggang dito po kasama po namin yung biktima. At sa hearing po niyan, sinasamahan din po namin sir. At saka po sa bahay, meron po tayong pulis na pinapupunta po dyan para po safety po ng ating biktima. Thank you, sir. We have a follow-up question from Ms. Chelsea Arcilia, DZXL. Hello po. Sir, may first time po ba na may nagreklamo po ng allegedly panggagahasa nga dito kay Sir Alfonso or may history na po talaga siya dati? Kasi kung doon po sa text message may kumbaga hingi ng tawad yung asawa. So parang ang lumalabas po kasi parang may idea siya na nangyari talaga yung panggagahasa. Ito po yung first na complaint regarding po sa Patrol Alfonso nito sa bayan po ng San Antonio. So, na restrictive custody na po kasi si Alfonso, kanya po yung pamilya po niya ang humihingi ng kapatawaran sa ginawa ng kanyang asawa. Thank you, sir. We have a follow-up question also from Mr. James Thompson from PTV. Sir, Commissioner po, ano po masasabi natin na yung iba po kasi ay walang lakas ng loob para magsabi or ito po ay nakaalam pa po yung guardian dun sa mga menor de edad, ito di ba pong tao na nakakaranas ng ganito pong insidente? Lapit lang po kayo. Kailangan po tayo maging ilaw ng sibilisasyon. You need to put light where there is darkness. Kung meron pong ganitong mga pangyayari, ang kailangan talaga natin gawin, ilabas ho ito. Kung hindi ho ilalabas ito, hindi ho kayo magsusumbong, mananatili pong biktima yung involved, yung person involved. So para magawa natin ng solusyon, to give intervention para sa kaisipan at kalusugan ng biktima, na gaya na ginagawa natin ngayon, kailangan ho kayong lumapit para mapanagot yung nang aabuso, yung nang gagahasa, kailangan din po kayong lumapit. Otherwise, we will not know. So, yung pong buong ito, kailangan po ng tulong ng sambayanan. Kailangan po ng tulong natin. Kailangan po ng tulong ng bawat isa. Thank you, sir. Are there any other follow-up questions from our media partners? All right, since there are no other questions, we would like to invite Commissioner Kalinisan for his closing statement, sir. We will not allow our policemen to be rapists. We will not allow our policemen to molest the young. Ang pag-asa ng bayan natin ay sa mga kabataan. I feel sad and I felt disgusted a while ago seeing a 14-year-old being subjected to all of this by a policeman. Siya ang dapat nagbabantay sa atin pero siya ang kumana sa atin. So, papakita natin sa kanya ang bigat ng batas at ang bigat na kasalanan na ginawa niya. Papakita natin ng klarong-klaro sa buong bansa na siya ay mali.
Thank you. And so that concludes our briefing for this morning. Thank you for joining us.